Magandang tanghali sa lahat. Nais ko lang i-share ang aking kwento noong ako ay nasabugan ng 2 kilong pulbura. Ito ay nangyari December 21, 1995. So almost 30 years na ang nakalipas. So nangyari ang pagsabog ng aking ginawang paputok ay 1:30 PM December 21, 1995. So sa nangyari sa akin, umaga pa lang, kumbaga sa loob 6 years ako na gumagawa ng paputok. Ito ay binibenta ko sa nag-buy and sell ako. Nung una, hindi talaga marunong ako gumawa ng paputok. Ako ay buy and sell lamang ng paputok. Nung high school pa lang ako, 4th year. So nagbibili ako ng paputok sa Bilya, Iloilo. Tapos binibenta ko ito sa mga classmate ko sa ibang mga tindahan. Yung ginagawa ko sa tindahan, kinukuha ko doon ng 18 pesos per 100. Binibenta ko ito ng 100 or 120. Binibenta ko ng per 100 is 30 pesos or 40 pesos. Depende sa layo ng area. So dyan ako nagsimula. Bago ako nagkaroon ng paputok na factory. Meron, kumbaga ang aking mga suki na binibila ng paputok ay kinakaibigan ko. Kinakaibigan ko sila. Tapos nagtatanong ako na paano ginagawa ang pulbura, paano ginagawa ang pabilo, paano ginagawa ang mga mag-mix ng paputok, paano puputok, at paano siya lilipad ang puwitis, at paano mag-whistle ang whistle bomb, at paano gumawa ng mga racket na malalaki na mga racket. So kinaibigan ko lang yung suki ko sa Bilya hanggat na nagkaibigan kami. Tapos tumitingin lang naman ako paano ginagawa nila, paano sila magbalot. Tinitingnan ko lang, hindi man ako tinuruan. So nagtry talaga ako, pero kahit delikado ay sinubukan ko talaga. Nung nakaibigan ko na yung gumagawa ng paputok, sabi ko, saan ba binibili ang pulbura? Sabi niya sa akin, sa Atlas. Punta ka sa Atlas, diyan sa Snart. Marami doon. Sabi ko, saan naman paano yan ginagawa yung kulay puti? Yung tinatawag na Clorato at saka salitre, saltpeter. Kung sa ibang salita yan ay potassium nitrate. Yan ginagawa nila ng mga pulbura sa baril. So diyan ako nagsimula. So siyempre kulang pa ako sa kapital. Yung ginagawa ko noon ay pagkatapos kong mag-aral sa tuwing hapon, tuwing gabi, pagkatapos ko mag-aral sa high school, ay nagwawashing ako ng mga taxi. Tag 20 pesos per taxi. Pag marumi masyado, 30 pesos. Malakas pa noon ang mga sasakyan, ang mga taxi noon na kanungga dyan sa taxi ng tiyuhin ko. Iniipon ng pera. Tapos nagsimula, din ako sa Janice na jeep.
nagugas ako ng sasakyan. Pagkatapos ko doon ng taxi, pupunta pa ako sa mga jeep ng aking tiyuhin na Janice Gimbal. May 5 sasakyan siya na pag marumi masyado, minsan 30 ang binibigay sa akin. Depende sa ano nila, kung walisan lang, 20, ganun. Inipon ko ng inipon yun nung hanggang na dumami na yung aking kapital, umabot na ng 6,000. Minsan, ang ginagawa ko, pag walang masyadong klase, kumakapit ako sa sakyan. Kumbaga, ng konduktor ako. Sabi ng tiyuhin ko, kapitan mo ako ngayon kasi wala akong konduktor. O sige, sabi ko. So, sa 100, maka 100 kami, mayroon akong 20 pesos. So, kumakapit ako ng sasakyan. Sumisigaw ako ng gimbal. Kung saan kayo dadaan, saan kayo magbaba. Pakiusap yung pamasahe, ibigay nyo na. So, libre kain. Tapos, tuwing gabi, last trip kami. Last trip ang Janice. Kasi pag Sabado, Linggo, kumakapit ako sa sakyan para may pangdagdag pang baon. So, nakatapos ka ako ng high school. Sariling sikap ko lang. Kasi wala na, bagsak na yung buhay namin. Grade 2 pa lang kami. Bagsak na talaga buhay namin. So, dati kaming mayaman noon. 6 ang aming yaya. 6 din kami magkapatid. So, time will come, bumagsak ang buhay namin. Nawala ang aming bahay, nawala ang aming sasakyan, nawala ang aming mga lupain. So, nagsariling sikap ako. Kaya, nag-graduate ako sa high school, sa sariling sikap ko lang. Kahit bata pa ako noon, pero talagang naganap talaga ako ng way na makakaipon ng pira. At sa paggawa nagpatayo ako ng factory. Yun sa maliit na factory lamang nagsimula. So, marunong na akong nagtimpla ako ng pulbura. Tapos hindi ko pa rin nakuha yung paano timplada. Kaya yung sabi sa akin, 1/4 lang yung bibilin mo, timplahan mo ng 3/4 maging 1 kilo. Tapos konting sulfur, yan na igniter. So, ginano ko yan, sinasala ko yan sa screen para maging fine powder ang pulbura. So, depende sa pulbura kasi iba-iba ang ginagamit ko na pulbura. German white, yan sa mga triangle. Sa puitis naman ang ginagamit minsan Devil Black 9 or German 2. Mas maganda yung German 2 kasi maganda ang putok niya sa ibabaw. Tsaka kahit anong pulbura pwede. Minsan mini-mix ko, gin-try ko rin mag-mix ng Devil Black 9 at saka German white para yung bilog ng putok at saka yung lagapak ay mag-mix siya. So, sinubukan ko rin yun. 6 years ako, sa loob ng 6 years ako gumagawa ng paputok. Nag-start lang ako sa akin sarili. Ako lang muna, wala muna akong tauhan. So, hanggat na nakuha ko na yung paano mag-whistle bomb, paano lumipad ang puitis, paano magawa ng barak-barak, yung 10 bombs ang sa ibabaw. Nakuha ko na lahat yan, expert na ako. So, ang triangulo, matatapos ko sa isang araw, 3,000 pieces sa isang araw. Ang padikit, magkakating muna ako ng papel. Naghanap ako ng mga papel ng simento, papel ng gatas, mga karton, binibili ko. Chipboard, yung niro-roll ko ang chipboard para gawing engine ng puitis. So, nag-observe talaga ako paano lilipad ang puitis. Sinubukan ko naman binutasan, ayaw lumipad. Unang start ko pa lang.
So nagtingin ako, try ko yung kasi may pangbutas sila na parang slanting. Parang ganun. So tinisting ko. So bago ipipix ang BAM, kailangan testing mo ng lipad kung okay na ba. Kung mataas o kaya mababa o sulpot. Pag sulpot kasi minsan ng engine ng buwitis, kung ganito kahaba, kung nasobrahan mo ng tusok, ito ay magsusulpot. Kaya double impact siya. So ang ginawa ko, nagbubutas lang ako, tinitiran ko siya. Ang una dyan, ang ginagawa dyan, meron akong Julin, yung Julin nilalagay sa baba, tapos naghanap ako ng lupa na katulad ng punso. Tsaka yan, sinasala ko, ginagawa kong ginagawa ko na parang pino siya. Ang lupa, tapos ilalagay doon, konti lang. Yan kasi yung magsasala sa butas ng engine. Yan gagawa ng butas, lalagyan ng pabilo, saka lilipad. So ganon din sa rocket. Depende sa laki ng rocket, standard ng rocket kung gaano kalaki. So na-success ko ako na gumawa ng paputok sa loob ng 6 na taon. Hanggat na dumami ng aking mga suki. Nung una, triangle camera. Nag-start ako. Triangle, camera, fountain, whistle bomb, puitis, barak-barak, flare. Yung flare kasi, hindi ko pa nakuha pa lang yung mga colored. Nag-try naman ako paano magpakulay ang kulay green. Pag kulay green kasi barium, strontium, copper, almasiga, o ano pa mga pangkulay. Kulay blue ba? Kulay blue, kulay yellow, kulay white, kulay red, kulay green. So tanong pa rin ako pero pa rin ako, buy and sell. Bibili ako ng ingredients, gumagawa na ako. Sabi sa akin, gumagawa ka na ng paputok, delikado. Kasi isang pagkamali mo lang, baka parang kidlat yan. Mabilis, patay ka talaga dyan. Sabi ko, ingat-ingat lang, sabi sa akin. So ang ginagawa ko, so mayroon akong yung kaibigan, tinatanong ko talaga siya, paano magpailaw kulay green. Sabi niya, doon lahat sa Atlas, nakalista yun. Tapos bibili ka ng silak. Akala ko yung silak na binabarnis. Mali pala yun. So, mali ang nabili ko. Nasayang ko yung 1 kilo. Sinapon ko lang. So, bumili ako ulit. Tapos nagmix ako. Sabi sa akin, silak flakes. Sabihin mo silak flakes. Huwag yung silak liquid kasi iba yan. So parang siya, parang chicharon siya. Kumbaga pa yan, sasala pa yan. Kailangan pinong-pino. Tapos ihalo yan, idadaan mo sa isasala mo. Para ganoon din ang presiso sa pulbura. So nagkaroon ako nakuha ko na yung pag okay na yung powder, testingan ko muna. Pag testing ko, pulang-pula. Yun na, nakuha ko ng kulay pula, kulay green, kulay yellow, kulay blue. Tapos, paano naman gagawa ng star, sabi ko. So, ang ginawa ko, kumbaga, binabasa pala ng tubig yan para tumigas. At saka hati-hatiin na parang square. Pang slice mo na parang square, ganito kalaki lang. Yun ang nilalagay ko sa shooting star. Ang engine ng puitis, nilalagay ko sa parang rocket na baby rocket siya. Tapos babalutin ko yan. Tapos testing ko muna bago ako mag-final na gagawa ng mga maramihan. Pag okay na yung lipad, okay na yung light niya, minimix ko kulay green, blue, yellow, white, at saka red. Hinahalo ko sila para maganda yung sa isang lipad, binibenta ko ng 350 piso. 3.50 bawat isa.
So kung kukuha sa akin ng mga maramihan, kasi maganda naman talaga tingnan. So ang ginagawa ko lang, maliit lang star niya, kasi kung malaki ang star niya, pag lumipad na siya, ang kanyang mga star, bumabagsak pa rin sa lupa. Delikado pag may mga damo na matuyo, masunog. So matagal din ako, mga ilang buwan ko rin nakakuha yung mga mixing, saka yung papagawa ng paputok. So itong aking marami na akong mga suki, marami na akong mga nabintahan. So nagustuhan nilang paputok ko dahil malakas daw. So hangga't dumami ng dumami aking mga mga suki, mga customer ko na mga bumili sa akin. Hangga't na dahil mayroon din nag-order sa akin ng mga malakihan, mga parang balde, kasing laki ng kasing laki ng batya. Nagawa ko ng mga super lolo na, yung pang last hours na paputok. Kaya grabe ang proseso, delikado talaga. Kunting mali mo lang ay wala, isang idlap lang, sunog ka. So nangyari sa akin, hindi ko makalimutan sa aking buhay. Ito ay nangyari December 21, 1985. So nung na yan, yung kumbaga marami na ako order, marami na ako nagawa mga paputok. Hanggat natumulong na yung mga kapatid ko, paggawa ng pabilo, yung tiyuhin ko gumagawa ng triangulo. So nung araw na yan, December 21, 1985, umaga pa lang, nagtimpla na ako ng pulbura na 12 kilo, 12 kilos na pulbura. So ang sa akin kasi, para isahan na lang yung timpla, para kasi abala kasi pag magtimpla ka. Pero mali ang precaution ko, walang precaution. Dapat yung pulbura na maubos lang sa isang araw, yun lang timpla. So mga banda tapos ng panang tanghalian, tapos namin kumain, nag-brown out ang aming nawalan kami ng kuryente, kaya napatigil ako kasi nung umaga pa lang nagbutas ako ng pitis. Ang binutasan ko nasa 5,000 piraso. So ginamitan ko ng electric drill. Siyempre yung bit ng electric drill ay mainit na, hindi ko naman akalain na ganun mangyari. So ang engine ng pitis, may natirang 7, nag-stop. So sabi ko, maligo muna ako, mga 1:45. Tapos meron akong kwintas na pangdepensa lang ba, pangdepensa. So inubad ko yung damit ko. Pag-ubad ko ng damit ko, ay sabi ko, maligo muna ako. Tatanggalin ko na sana ang kwintas ko. Sabi sa akin, may bumulong sa akin, wag, may mangyari. Sa isip ko lang, sabi ko, may mangyari? Ano ba ibig sabihin? Tapos biglang bumalik ang kuryente. So pinatigil na talaga ako, pero nadaig talaga ako. Kasi nag-brown out na eh. So may natira na engine na pitis, 7. Kasi ang sa akin kasi, pag naubos ko na sa butasan, pupunsunan ko na ng matulis, parang slanting. Tapos para ready na lalagyan ng pabilo. So mayroon ako mga kasama gumagawa ng pabilo doon sa labas. Mayroon ako maraming nabilad na mga pabilo. Kasi kaya nga dinamihan ko na, kasi para at least pang New Year na eh. So December 21, ilang araw na lang mag New Year na. So ready to dispose na sana sa December 24. December 24, 25. Yan ang Christmas talaga na order yun, order. Marami nag-order sa akin, mga vice mayor, mga
Basta mga ano, mga matataas na mga negosyante, mga ano din, mga big time din na paputok. Kung sino malalakas na magpaputok yun sa gimbal, binibintahan ko. Sabi ko, wag na kayo kukuha sa bilya, sa akin na kayo kukuha kasi malapit ako dito. Kaya na pumabor sa akin ang ano, pero nung ano na yan, nung araw na yan, di maligo na sana ako. Hindi ako mapakali, parang iba yung pakiramdam ko, parang may mangyari na hindi maintindihan. Umaga pa lang, ang ingay na ng mga manok, kutuk-tuk, kutuk-tuk, kutuk-tuk. Yung mga aso, mga pusa, meow. Sabi ko, ano ba ibig sabihin nito? Wala lang ako. Tapos nung ano na, mga tanghali, dumating itong bata. Yung bata na yan, yung kapatid ng ano yan, ng aking nagtatrabaho sa akin. Sa akin naman kasi para makatulong ako sa kanila. At willing naman sila. Sabi ko, pag delikado, ako lang. Kayo lang sa mga pabilo, yung hindi mga delikado na mga paggawa. So, maliit lang factory ko, tama-tama lang. So, ngayon ang nangyari, dumating itong bata. Ang pangalan niya ay si Eliezer. Sabi ko, oh, nandito ka, kain ka doon, marami pang ulam. Kasi nagluto kami ng diniguan na baka. So, dami nakain ng bata. Sabi ko, lumabas ka dito kasi delikado dito. Doon ka sa labas. Tumawa lang siya. Pinalabas ko siya, umalis na. Maya-maya, bumalik ito sa loob. Sabi ko, huwag ka dito kasi delikado dito. Yung nagpag-brown out pala, naisipti ko yung 10 kilong pulbura. Inakyat ko sa taas, tinago ko sa ibabaw ng aparador. Tapos yung 2 kilo, naiwan ito sa misa. Sabi ko sa tiyuhin ko to, dadaling ko lang to sa ibabaw, kuha na lang kayo ng 1 katol na maubos niya sa 1 araw. Kasi sila gumagawa ng triangulo, kami ng tiyuhin ko, na combine kami. Tinulungan nila ako, pati mga kapatid ko. Meron kaming rest house sa labas. So mainit yung time na yon, 1:30, mainit talaga, December 21, 1985. Mainit talaga. So doon sila natulog sa rest house. Ako naman ay gusto ko sana umalis ako ng papuntang Iloilo. Bibili pa ako ng maraming ingredients pa. Mga kailangan na mga ingredients. So, tinuloy ko ang pagbutas kasi nagkaroon na ng kuryente. Parang pinapastop na talaga ako nung time na yun. Nung dumating itong bata, parang nag-iba ang reaksyon namin. Parang hindi kami pakali kahit yung tiyuhin ko na si Isos ang pangalan ay hindi mapakali. So una-una, nandun ako sa ibabaw. Sabi ko matulog muna ako. Napakainit talaga. Napakainit ng bubong kasi tangaling tapat. So bumaba ako. Sabi ko punta na lang ko Lilo. Bibili ako ng mga ingredients. Ang tiyuhin ko, una-una nandun siya natulog sa ibabaw. Bumaba siya. Tapos doon siya naglagay ng folding bed sa likod sa baba na porsyon sa lamisa. So mayroon siyang harang na wall. Tapos yung pulbura na 2 kilo andyan sa ibabaw ng lamisa. 2 kilo yun. So habang ako ay nagbubutas ng puwitis, bumalik itong bata, pangatlong balik niya. Siyempre, tumingin ako sa kanya. Pagtingin ko, umilaw na yung umapoy na yung aking binubutasan. So wala akong precaution. Dapat meron akong isang batya na tubig. Pag in case na mag-ignite, ibabasa ko lang sa tubig. Kaso wala ako sa isip ko. Sobrang mamadali ba sa busy. So ang nangyari, sabi ko, takbo! Sabi ko sa bata, takbo! Tinulak ko sa palabas.
Ako ang nakaharap sa pulbura. Ako ang nakaharap talaga sa pulbura. Ang distansya ng pulbura, katulad sa aking cellphone, ganun ang distansya. Magkaharap lang kami. Nawala sa aking isipan talaga na dapat magbubutas either sa labas or sa lalagyan na lang ng extension. Pero ang nangyari, wala talaga, walang precaution talaga. So, siyempre, sa pagmamadali, kasi 6 years na ako na gumagawa ng paputok, wala naman nangyari sa akin. Nung gumamit na ako ng electric drill, doon na nagka-problema. Kasi mainit na yung bit ng aking puwites, engine ng puwites, kaya umilaw. So sabi ko sa bata, takbo! Tinulak ko sa palabas. Maya-maya, ang sa aking pagkakaisip, sa aking isipan, ang pulbura lumiyab lang kasi open eh. Open lang 2 kilong pulbura. Ganito kadami pulbura. Isipin mo, yung triangulo, maliit lang ilalagay mo dyan. Malakas ng putok, ilalo pa yung volume. 2 kilo. So, tinanggal ko yung damit ko. Nagubad na ako nun eh. Parang ganito ang style ko. Nakaubad na ako, nakaganon na ako. So, wala na ako damit. Tapos ang natira sa akin, yung nasa ibaba na lang. Kasi maligo na nga ako. So, tatanggalin ko sana ang kwintas ko. Pero pinigilan ako, wag, may mangyari. So, sinuot ko pa rin. Nung nangyari na nag-ignite na, siyempre nag-umignite na, pag-ignite, akala ko nagliyab lang ang pulbura. So, mga 30 minutes pa kami nakalagpas sa loob. Hindi ko na alam kung ano, hindi ko na malala kung ano nangyari. Basta ako ay nakatayo lamang. So, hindi ko na naisip na nabuhay pa ako. Sa 2 kilong pulbura, nakaharap mo, imposible na mabuhay ka pa. Dahil wasak ngayong buong bahay. Up and down ng bahay, wasak. Lumipad. Lumipad lahat at saka bumalik, binagsak, pabalik. So, natabunan kami sa loob. Nagtaka ako nung nakagising na ako. Parang na blackout ako. Hindi man ako natumba, hindi man ako natabunan, o hindi man ako basta lang parang kumbaga proteksyonan talaga ako ng Panginoon. Sabi nila sa anti-anting ko daw. Sabi ko, andun na tayo sa anti-anting. Pero ang the best na proteksyon pa rin, ang Panginoon pa rin natin, Panginoong Hesus. So, kasama ko si aking tito na si Hesus nang nangyari. Siya, wala siyang sugat na kahit nasunog, wala siya. Pero yung bata, liyab talaga, nasunog. Ubos ang damit, nasunog lahat. Tapos yung dito niya, itong kinamatay niya, yung nabiyak ang ulo nito, wasak to eh. Tanggal tong kanyang dito. Nakikita mo yung mga laman sa utak, laman sa bungo. So tinabunan ko lang. Tapos Tapos nung hindi ko alam kung saan, akala ko nakalabas na siya eh. Akala ko ako na natira sa loob, pero sabi ng tiyuhin ko, nasipokate daw siya ng usok. Matagal daw na wala ang usok, 30 minutes. Pero ang sabi naman ng mga ibang tao na nakakita, matindi daw ang pagsabog. Parang binagsakan daw ng atomic bomb ang bahay namin. Na parang mushroom ang usok. Bilog na bilog. Tapos nag-alarma. Siyempre, malakas ang putok eh. 7 kilometers yung mayanig pa yung lupa. Parang nagsisikin. Parang nagkaroon ng lindol. Nagtigil nga yung sabong sa amin. Dahil ang December 21, 22, 23, yan talaga ang sabong sa amin, ang anniversary ng gimbal cockpit. So, akala ko, putol tong kamay ko. Akala ko putol tong kamay ko. Kasi kaharap kong pulbura eh. Tapos, nung sabi ko,
Grabe ang init ng katawan ko. Sunog na sunog ako. Wala nang kumbok. Ubos to. Ubos to ito lahat. Ubos. Sunog lahat. Sunog ito. Ito lahat. Sunog tong buong katawan ko. Ang sa likod lang hindi. Konti lang sa likod. So ngayon, pagtapos ng pagsabog, buti hindi nadama yung 10 kilo sa taas. Kung nadama ito, talagang walang matira sa amin na buhay. Ang nangyari, pagkatapos nung nangyari, hindi ako makalabas kasi natabunan ako ng mga kahoy. Pang tinutulak ko pa yung mga kahoy. Kasi natabunan talaga ako. Binagsakan ako ng mga kahoy, yung lalaki ng mga kahoy. Up and down ang bahay, binagsakan ako. Tapos ang natira na mayroon doon na parang kawayan na parang siklat-siklat na parang ganon, letter X, letter B. Doon ako tumalon. Kaya para makalabas lang kasi grabe ang putukan sa loob eh. Yung mga puites nagliparan doon sa loob. Nag na eh. Pagsabog doon, siyempre lahat ng mga aming mga stock lumipad sa mga over the backod na sa mga kapitbahay, lumipad na lahat eh. Dahil sa impact na pagkasabog. So, mga tao, marami napuntahan doon sa amin. Sabi ng mga nakakita. Dami daw nila nakuha, mga karton-karton na paputok. So, kung hindi na dumating yung bata, hindi mangyari yan siguro. Kasi panaginip ng bata na sasabog daw talaga ang ginawa kong paputok. So nakwento lang ito ng nanay niya, yung nanay niya naglalaba nung time na yon. Umaga pa lang sabi niya, "Nay, baka hindi na ako aabot sa year 1996. Anak, huwag ka magkwento ng ganyan kasi masama yan." So yan ang nangyari. Tapos, nakalimutan ng nanay, itong bata, nagpunta talaga doon sa amin. Naglaba ang nanay. So doon na, nagsimula na. So sabi ko, yung mga lahat ng tiyuhin ko, kapatid ko, natulala sila lahat. Parang naimasmasan ba, nawala ng espiritu. Pagtalon ko doon sa likod, kasi pilit ko talaga lumalabas kasi ang lalakas ng putok sa loob eh. Ang dami kaming mga stock. Tapos tumalon ako sa likod. Binangga ko yung kawayan. Kahit may pako, dive ako. Wala na ako pakialam. Pero sunog na ako. Sunog na to, hindi na ako makita. Yung mata ko, hindi na ako makita. Kasi yung buhok ng milok ng aking mata na pumapasok sa mata ko, sakit. Saka sunog to. Baga hindi na ako, kumbaga hanap na yung aking paningin, hindi na ako makita. Sunog na na kasi. Ang ginawa ko, naalala ko yung sinabi ng father ko, sabi niya sa akin, pag nasunog kayo, magbuhos kayo ng tubig. So ang ginawa ko, nagbuhos ako ng tubig. Nagligo ako ng tubig. So siyempre, naimasmasan yung aking init ng aking katawan kasi ang pulbura kasi lason. Pag dumikit ang pulbura sa balat mo, talagang lason yun. Talagang kaanggat, kaya nang ibaonin ng magbaon ng init ng pulbura sa katawan mo, ayan ang anggat masunog niya. So ang nangyari sa akin, nagbuhos ako ng tubig kaya medyo nakaginawa ang aking pakiramdam. So sabi ko sa mga kapatid ko, sumigaw ko, kuha kayo ng tubig. Sabi ko, huwag kayo lalapit dyan sa likod kasi may kurente, delikado. Sabi ko, mayroon pa pulbura, 10 kilo dyan. Sabi ko ng ganun. So, na sila, kumilos na sila lahat, kuha sila ng tubig. Sabi ko, isalba nyo kung anong masalban yan, mga damit, kung kaya nyo salbayin. Kaso lang, natakot na yung mga tao sa amin kasi wala namang ibang malakas-lakas loob na lumusob sa mga ganyan. Ako lang. Kaya sa pagsabok na 2 kilo, mabubuhay ka pa doon. So, maraming hindi makapaniwala sa akin. Maraming kasi namatay na yung bata 3 araw sa ospital. Pero ang nangyari sa amin, ninanap ng 2 kapatid. Sabi niya, saan yung kapatid namin? Sabi ko, hala, nasa loob yun. Akala ko nakalabas na yun. Inalap nila, wala talaga. Nandun pala sa ilalim ng lupa. Natabunan ng mga kahoy na natumba. Kasi paglipad ng bahay, buong bahay, lumipad, bumagsak pabalik.
Kaya natabunan kami, buti sa akin, hindi ako natusok ng pako, pero ang bata, mayroong pako dito. Kaya kung wala yung aking anting-anting, patay talaga ako. Ako nasa front putol to. Mapuputol itong kamay ko, durug-durug sa katawan ko. Imagine, yung eardrum mo hindi nawasak, pero sa bata talaga tumulo dugo dito. Hindi na makarinig, hindi na kumbaga, parang pipi ka na, makapagsalita ka, hindi ka makarinig. So, ang ginawa ko yung bata, sabi ko, magpakalakas ka. Punta tayo sa ospital. Sabi ko, pero sa akin isipan, hindi na tayo mabuhay bata. Kita kong dito ang bagol niyo, wasak to Itong kinamatayan niya, tapos mayroong papako na dito sa tiyan na bumaon dahil sa impact ng ano. So, sabi ko sa doktor, sabi ko, wag niyo ako alalanin yung bata. Kasi yung bata, critical. Ako okay lang. Hindi ko talaga ma-experience ang nangyari sa akin na grabe yung nangyari talaga. So, dinala na kami sa dumating kami sa Gimbal Hospital. So, sabi ng Gimbal Hospital, dadalhin sa Iloilo Mandoria Hospital sa emergency. Doon, kinarga kami sa ambulansya. Nandun na kami sa ambulansya. Tapos, grabe ang init ng katawan ko. Nginig ako. Grabe ang nginig ko Pinipigilan ko yung init ng katawan ko. Ang init ng pulbura na hindi papasok sa katawan ko. Grabe talaga. Siguro ang ilanat ko, grabe. Kung ilang degree ko. Hindi makaya para mamatay ka sa init. Pulbura, napakalason. Kasi wala pa kaming nilagyan ng mga ointment na pangpakalma sa mga wala pa kaming binigyan ng mga, hindi pa kami ginamot sa doktor ba. Kumbaga survive pa lang. So ang bata, wala na, binalot na tong ulo niya. Binalot na ito na puti, kulay puti kasi mga bandage. Tapos nandun na kami sa Iloilo, sa Mandoria Hospital. Tapos dumating naman itong ABS-CBN, i-interview ako. Sabi niya, paano daw nangyari na ganun na sabi ko, hindi ko inamin na mayroon kaming factory. Sabi ko, namulot na kami ng mga pulbura na hindi paputok na hindi pumutok. Inipon namin. Hindi na niwala yung mga taga ABS-CBN. Kasi nakita doon, karton-karton ang lumipad ng mga pulbura. May mga stock pa na hindi malapitan ang kahit bumbiro, hirap na pagpula ng apoy kasi pag binubomba mo ang pulbura, lumiliyab pa rin. Hindi malapitan ng mga tao, natakot ng mga tao, baka may sasabog pa ulit. Marami pang sasabog. Kaya walang nangahas na lumapit doon kasi kahit na sabihin mo na grabe kasi yung mga puputok na Nung umalis na ako doon, sunod-sunod na yung puputok, tok. Wala na. Lumilingon na lang ako sa ibabaw ng tulay. Nakikita ko naman usok, grabe. Itim ang usok, sabi ko wala na talaga, sunog na. Sabi ko hanggang dito na lang ating mga kasaysayan. So wala na ako mag-expect na mabuhay pa ako. Nakasurvive ako sa tragedya ng pagsabog. So okay na sana kung ako lang, wala lang may nadamay. Tanggap ko yun, pero kaso may nadamay. Kaso lang hindi naman matupad ang kasaysayan kung hindi natuloy ang bata na pumunta doon kasi panaginip niya talaga na sasabog. Nag-warning man ang nanay nung patapos na nangyari. So nangyari doon, namatay na yung bata, 3 araw, namatay sa ospital. Ako na lang natira. Umiiyak ako pero walang luha na tumutulo sa mata ko kasi sunog na yung mata ko Kumbaga, sabi ng mga mga kapatid ko, ang baho daw ng amoy ko, nasa loob ako ng ICU. Sabi ko, kailangan ko ng langis ng niyog at saka dahon ng saging. Huwag ilagyan ng tila ang likod ko kasi dumidikit yung balat na napasok pa kasi ako sa likod. Meron pa akong mapasok sa likod. So, yung father namin na nagpanawagan ng aking mother. Na timing yung aking father nandun sa Igbaras. Nagpanawagan sa Bombo Radio, sabi,
kung nasaan man si Dr. Roelio Yupre, maaari pumunta ka agad sa emergency hospital sa Mandurriao. Yung bata niya na si Roland ay nasabugan ng 2 kilong pulbura. So meron nakarinig na sa radyo na nakita niya ang aking father nandun sa Ibaras, timing din. So sabi ng babae, kamag-anak namin, nung Rilyo, pumunta ka daw sa Iloilo Emergency Hospital kasi si Roland nasabugan, 50-50. Nasabugan ako, nilagay nila doon, nasabugan ako ng pulbura 50-50. Kasi namatay na yung isa, baka hindi man na mabutan na buhay pa. Yun ang sabi sa nagbalita. Yung father ko, lumalakad siya na hindi nakatungtong sa lupa, parang nawala ng espiritu. Dali-dali sa makabot at tumingala sa langit, sabi sa Panginoon, Panginoon, Diyos ko, kung ano man mga kasalanan ko, patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan. Kundi dahil sa akin, hindi nakaginto ang buhay ng aking mga anak. So yan yung sinambit niya. Sabi niya, bahala na durog-durog na yung katawan ko, putol-putol ng katawan ko. Basta buhay lang na ako maabutan niya. Yun ang sabi ng father ko. Nung dumating na yung father ko sa ospital, nakita ko na siya. Pero ako nakita pa rin. Pero hindi na ako maka-open ng mata kasi sunog to eh. Paso, nasunog talaga to lahat. 3rd degree burn to lahat to. Ito 3rd degree burn, ito lahat. So sabi ng father ko, ay Diyos ko, salamat. Buo pang katawan ng anak ko. Akala ko na durog-durog lang kasi 50-50. So tiningnan ng father ko ang record. Sabi niya, andun din ang doktor. Sabi niya, doktor man ako. Pero mali ang binibigay mo na medication sa bata. Sabi niya, pag pinapakain mo ng Diyos, o pinapainom mo ng Diyos, at saka nilalagyan ng aloe vera na pangaplas, mali. Papalitan natin ng plamasin. Yung the best talaga na para sa sunog, plamasin. So ito, puting-puti itong mukha ko, parang ito, puti-puti ito. Buo to, puti ito, nang itim na lang ito sa tagal na eh. So nilalagyan ako nila ng plamasin. Ang isang plamasin ay worth 500 pesos o 300 pesos ang isang jar. So tapos ang iniinom sa akin na gatas ay sukal para tumubo ang aking balat at saka magpalit sa anyo. So 3 times ako na schedule dadalhin sa operating room kasi sabi ng doktor, kukunan na ako ng balat sa puwet, ilalagay daw dito, tatapal na sa mukha kasi para magbalik na sa dati. So hindi natuloy, puro ano lang, hindi natuloy ako sa operasyon hanggat na tumubo na yung balat ko dahil sa iniinom ko na gatas ay sukal, nabalik ang aking balat. Pero hindi ko na ito maunat, gumanon na ako. Dumikit na to, kumbaga, kasi kung uunat ako, ang sakit, kasi sunog to eh. Gumanon na ako, sabi ko, Dok, bahala na ganito na ako, basta buhay na ako. Sabi niya, ikaw bahala. Sabi ko, kaso lang, hindi ka na makagalaw, ganyan ka na buong buhay mo. So nag-isip ako, talagang tinulak ko tong mga balat ko, gin-straight ko katawan, exercise ako araw-araw, everyday ako nag-exercise. 6 and reps ako para maunat tong lahat, para lahat sa mga panong sakit talaga. Tapos binalatan pa ko ng doktor kasi nilagyan nila ng bandage, tinanggal yung bandage, puta, para suntukin ko yung doktor. Puta, no! Sakit talaga, hindi ko makaya. So tapos ang salamat din ako sa nurse na nag-alaga sa akin. Maganda yung nurse na nag-alaga sa akin. Parang nasa Amerika na daw. Nung gumaling na ako, pumunta ako sa Provincial Hospital, sa Iloilo Mandurriao Hospital. Sabi ko, magpasalamat sana ako sa kanya sa pag-alagaan sa akin. Siya talaga nag-alaga sa akin kahit na mabaho ako. Patay na tao, sunog na, parang patay na tao talaga amoy doon. Pero hindi siya nagmas. Nakita niya sa aking balat, sabi niya, itong tao na to makinis to, maputi na tao. Kasi wala akong sugat sa paa, yung katawan ko lang. So salamat ako sa nurse na nag-alaga sa akin nung nandun pa ako sa Iloilo Mandurriao Hospital, sa Provincial Hospital.
Sana makita niya itong video na ako na ito ang dating mo inalagaan nung December 1995. December 21 ako pumasok sa ospital sa Mandurriao. So nagpasalamat ako talaga sa iyo na ikaw ang nag-alaga sa akin, hindi ka nagsawa sa pag-alaga sa akin. At saka nabalitaan ko na sa Amerika na daw yung babae na ito. So hindi makapaniwala, 21 days na ako sa ospital. May kasama ako na ganun din, pero siya tumagal ng 3 buwan, sa ako 21 days lang. Tapos daon ng saging lang inigaan ko, nilalagyan ng daon saging parang di dumikit ang balat. Tapos mga langis, kaplamasin. So, nasurvive ako. Ito na ako ngayon. So hindi ko talaga maalala ngayong araw is 30 years na nangyari pagkasunog ko. Pagkasabog ng 2 kilong pulbura. Nabuhay pa ako at ngayon nandito na ako sa New Zealand. Hindi na noong araw na yon, hindi ko matanggap na pangit na ako. Sunog na eh. Pangit na ang mukha ko, hindi ko na matanggap. Nagmura ako sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, sana kinuha mo na ako. Hindi mo na sana ako binuhay pa ako, sabi ko sa kanya. Tapos nasa isip ko, sabi ko, bakit mumurahin ko ang Panginoon? Hindi naman ang Panginoon ang gumawa ng paputok, ako naman. So humingi ako ng tawad sa kanya. Panginoon, patawarin mo ako sa mga sinabi ko. Nahingi talaga ako ng 100% ng patawad sa mga sinabi ko. So, yun, tinanggap ko na. Dati akong pogi, ngayon nagpangit na talaga ako. Mukha na ako matanda. So wala na akong magawa kasi natapos na. Ang importante, nakakagalaw tayo. Pero wala na, kaya bira na ako mag-sleeveless o mag-ubad-ubad kasi naiya ako. So ngayon ang araw, anniversary ko ng pagkasabog ng 2 kilong pabura, pagkasunog ko. December 21, 1995, 1:30 PM nangyari ang tragedya. So hindi ko makalimutan talaga, every December 21, 1995. So kaya kayo ngayon, ang payo ko lang sa mga malapit na ang Christmas at New Year, mag-ingat kayo sa pagpaputok para walang disgrasya. Huwag yung hawakan mo lang yung triangulo, pasikat ka, sisindihan mo, tatapon mo para safety. Ipatong mo sa mga lupa, ipatong sa bato, ipatong sa mga tabla, sindihan para safety. Pero ako, wala na akong takot yan eh. Kahit gaano pa kalakas ang putok yan, immune na ako yan. So, ang payo ko lang sa inyo, para wala ma-disgrasya mga bata, lalo na sa mga bata, huwag kayong lalaro ng paputok, huwag nyo kunin ang paputok na hindi pa sumabog kasi may tendency na magsabog ulit. Kasi baka malay mo ang baga nakastuck lang sa loob, saka biglang sasabog. So dito na lang at maraming salamat sa panonood. So maraming salamat sa nagsuportar at nagtulong sa akin sa pagkasunog ko. Lalo na mga aking pamilya at mga tiyahin ko, mga kapatid. So nangyari na ang nangyari. Pero ganun pa naman ay gumawa pa rin ako ulit 1996, gumawa ako ulit ng paputok 97 at saka 2006. Ngayon matagal na ako hindi nakapag-celebrate ng New Year at Christmas sa Pilipinas. So dito na ako sa New Zealand nagtrabaho bilang karpentero. So maraming salamat sa panonood ng aking video. Goodbye. God bless you all. Thank you.